Pinalaki ko ang dalawang magkapatid na ito simula pagkabata. Ang isa ay naging isang malamig na bulaklak ng militar, at ang isa naman ay isang matamis na bulaklak ng unibersidad. Nangako akong aalagaan sila sa loob ng 5 taon bilang pasasalamat, at ngayon ay 5 araw na lang ang natitira. Pagkatapos noon, mawawala na ako. Sa sandaling iyon, sinampal ako ni Lin Chin ng napakalakas kaya't naipit ako sa dingding. Loch Injo, ikaw na walang hiya, wala kami ng kapatid ko sa bahay. At paano mo nagawang palayasin si brother yan sa bahay? Ano ang sinusubukan mong gawin? Pasagasain siya ng kotse. Nilunok ko ang lasa ng dugong umakyat sa aking lalamunan at tumingin kay Lino, na nakaupo sa sulok ng kama. Sabi ko, hindi ko siya pinalayas. Nagalit lang ako. Bakit ang gahi mo sa bayaw mo? Mag-ingat ka, baka pag-alitan ka ni Didi. Mabilis na tumayo si Lino sa tabi ng kama para ipakita ang kanyang katapatan. Huwag kang magkamali, brother yan. Ang tanging lalaking mahal ng kapatid ko ay ikaw. Tungkol naman kay Lucanjo, isa lamang siyang katulong, na iniwan ni inay. Hindi ba, ate? Tiningnan ko si Linya. Tahimik siya. Ngunit ang malamig at magandang mukha niya ay may bahid pa rin ng galit. Ngumiti ako ng medyo sarkastiko, at ano nga ba ang inaasahan ko? Alam ko na mula pa noong unang araw ko sa pamilyang Lin na si Lin Yono ay taga Joy Ano. Mahal niya ako. Noong panahong iyon, nagtungo si Joy Ano sa ibang bansa para sa isang misyon at nawala ng walang bakas. Naghintay si Lin Yono sa kanya ng 3 taon. Pagkatapos ay iniuwi ako ng ina ni Lin. Sa loob ng 5 taong iyon, inilaan ko ang aking sarili sa pamamahala sa pang-araw-araw na buhay ng magkapatid na Lin. Hindi lamang ako nagpalaki kay Lin Kanin sa loob ng 18 taon, kundi hinayla ko rin si Lin Ano palabas ng anino ng pag-alis ni Joy Ano, at unti-unting narating ang aking kasalukuyang posisyon sa Lieutenant-10. Samantala, sa aking ika-4 na taon, inamin sa akin ni Lin Ano ang kanyang nararamdaman. Nagkaroon kami ng simpleng kasal, ngunit hanggang ngayon, hindi pa namin nerehistro ang aming kasal. Sa tuwing binabanggit ko ito, naiirita si Lin Ano at sinasabing, hindi pa naaaprubahan ang ulat. Huwag mo akong pilitin. Ngunit alam kong hindi siya kailanman naghain ng kahilingan. Noong araw na tinanggap ang aking proposal, lasing na lasing si Lin Ano. Niyakap niya ako at umiyak, Wanso, pasensya na, at umiyak na parang pony buong gabi. Naputol ang aking pagbabalik tanaw nang biglang nagsalita si Lin Yonyo, sabi ko naman sa iyo, kung mamumuhay ka ng maayos, palagi kang magiging kamag-anak ng isang tinyente. Pero bakit mo tinutukso si Lin Yonyo? Kung may mangyari sa kanya, babayaran ba ito ng buhay mo? Tama, wala nang halaga ang buhay mo. Sino ang may kailangan niyan? Walang epekto sa akin ang kanyang mga salita. Ngunit huminga ng malalim si Yonyo. Umuwi ka na at lisanin ang master bedroom. Kapag nakalabas na ng ospital si Lin Yonyo, mananatili siya sa bahay natin hanggang sa gumaling siya. Hindi mo kami kokontrahin, di ba? Hindi ka magiging may-ari ng pamilya Lin sa pamamagitan lamang ng paghahain sa amin ng 2 lumang putahe sa isang kasal. Tandaan, ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng aking kapatid na babae. Si Lin Yonyo ay may nakatalagang lugar sa base camp at sa lumang bahay ni Lin. Mayroon itong 2 silid at isang shed na gawa sa kahoy. Kailangan nilang panatilihin si Janso sa main house. Maaari akong lumipat sa shed. Mahinahon kong yumuko. Kung saan mo gustong tumira. Aalis ako. Walang pagtutol. 5 araw lang naman ako rito. Anong 5 araw? Sigaw ni Lino mula sa likuran. Kapag sinubukan mong istorbohin si Jan, babawiin ko ang kahilingan mo para sa kasal. Nang makitang bahagyang nakayuko ang likod ko, tumawa siya. Baliw na baliw sa akin si Lucenzo. Bakit niya ako iiwan kung kailan malapit nang irehistro ang kasal? Bago magbukang liwayway kinabukasan, kumatok si Lino sa pinto, at sinabing, Lucinzo, bumangon ka na at magluto. Mahina si Kuya Yangan. Bilisan mo, magluto ka na ng sopas ng manok. Lumabas ako ng kamalig. Nang makitang isang kumot lang ang nasa loob, nagtanong si Lino, bakit hindi mo pa inayos ang kama? Nagpapanggap kang mahirap para makuha ang simpatiya ni ate. Binabalaan kita. Huwag kang umarte ng ganyan. Kahit anong pilit mo, wala kang laban kay Kuya Yangan. Malamig kong sabi, tama ka. Dapat si Juan ang bayaw mo. Nagpapanggap ka na ang kapatid ko ay kumuha ng isang katulad mo bilang asawa.
Pagbalik niya, ipapakita ko sa kanya ang mapagmataas mong mukha. Pagkatapos ay sasabihin ko sa kanya na makipaghiwalay. Iyan ang gusto ko. Pagkatapos noon, pumasok ako sa kusina nang hindi lumilingon. 4 na araw na lang ang natitira. Kailangan kong tiisin ang anumang galit na maaaring mayroon ako. Bandang tanghali, dinala ni Linyono ang binata sa kotse. Tinutulungan siya ng 2 kapatid na babae na makalabas. Habang dumadaan ako, huminto sandali si Linyono. Handa na ang pagkain. Bago pa ako makapagsalita, nagsalita si Linyono. Oo, handa na. Inihanda ko na ang lahat ng paboritong ulam ni Kuya Juan at nagdala pa ako ng sopas ng manok. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ni Linyono. Masayang hinawakan ni Ju ang kanyang daliri at umupo sa mesa. Inihain siya ng 2 kapatid na babae ng may pagmamahal. Tahimik akong kumakain nang biglang may nahulog na piraso ng carrot sa aking plato. Tumingin sa akin si Wanso nang may pasasalamat at sinabing, kasamang lutsuso, salamat. Ikaw na ang magluluto para sa akin. Mula ngayon, nasa awa mo na ako. Tinanong ko, anong ibig mong sabihin? Sabi niya, may problema sa paggalaw si Jay ng ilang araw. Pakialaga siya. Tulungan mo na lang ako sa pagluluto at pagpapalit ng benda. Hindi naman malaking bagay yon. Ibig kong sabihin, isa akong katulong. Sabi niya, ano ang problema? Ano ang mahirap sa pag-aalaga ng may sakit? Kung hindi ka lang inuwi ng nanay ko noon, malamang ibinenta ka na sa kung saan ngayon. Nag-aatubiling itikom ni Lin ang bibig niya. Humarap sa akin si Lino. Hindi kita tinatanong, sinasabi ko lang sa iyo. Naiintindihan mo. Huwag mo na lang abalahin si Kamar de Lach Inso. Kaya kung alagaan ang sarili ko. Walang problema, sabi niya. May karanasan ka na sa pag-aalaga sa iba. Hindi mo kailangang makaramdam ng pagkailang. Pumunta ka kay Lach Inso. Maghain ka kay Yanso ng isang mangkok ng sopas. Pumunta ako sa kusina at kumuha ng isang mangkok. Salamat, Kamra de Lach Inso. Inabot ni Juancho ang mangkok para kunin ito, ngunit sa sumunod na segundo ay sumigaw siya. Natapon ng gininto ang sopas sa kanyang kamay. Kamra de Lach Inso, ano ang nagawa kong mali? Bakit mo ako binato ng sopas? Agad na lumapit sina Lino at Lin kay Juno at sinimulang haplasan ang mga pulang marka sa kanyang kamay. Kano, mabuti pang huwag na lang akong tumuloy sa bahay mo. Mainit ang sopas ngayon lang. Sa susunod baka lason na. Natatakot ako. Tumindi ang galit ng magkapatid na iyon. Tumawa na lang ako. Hindi ko sana ipapaliwanag ang kahit ano dahil kahit gawin ko, hindi sila maniniwala. Sa kanilang mga puso, iisa lang ang mahal ng mga taong ito. Mula simula hanggang ngayon, lagi kang nakatingin kay Yanso ng mali ang tingin at palaging naghahanap ng milyon-milyong paraan para saktan siya. Dadalhin kita sa istasyon ng pulis. Napakababang loob mong tao. Hindi ko inakalang gagawa ka ng ganito kalaking karumal-dumal na gawain dahil sa selos. Ginulo talaga kita. Sumakit ang mga binti ko. Gayunpaman, matigas ang ulo kong itinaas ang ulo ko at tiningnan siya sa mata. Walang pag-aalinlangan, sinipa ako ni Linkanin sa tuhod. Napakatigas ng ugali mo. Kapag may nangyari kay Janso, hindi ka maliligtas. Bumagsak ang mga tuhod ko sa mga basag na piraso ng porselana na nakakalat sa sahig. Sumara ng padabog ang pinto, at ang katawan ko, halos hindi makatayo, ay bumagsak sa lupa. Pumasok sa ilong ko ang matapang na amoy ng disinfectant. Iminulat ko ang mga mata ko. Puti ang buong katawan ko. Patay na ba si Kamrada? Ayos lang siya. Maraming dugo ang nawala sa kanya. Kung nahuli lang siya kahit isang oras, malamang namatay na siya. Manhid na ang mga iniisip ko. Sino ang nagdala sa akin dito? Sino pa ba kundi ang kapatid mo? Matinis na boses ni Linan ang nagmula sa pinto. Nakita ko sina Lino at siyang na nakatayo roon. Gumawa na ng dahilan si Linkanin at tumakas. Tiningnan ko si Linan ng may paghihinala. Anong ginagawa mo ngayon, Lak Anju? Nagkukunwari ka pang ang patay ka para hindi aminin ang pagkakamali mo. Kumunat ang noo ko at inalis ang kamay niya. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Hindi ko alam. Malapit nang mapuno ng dugo mo ang buong bulwagan. Takot na takot si Joe kaya hindi niya matiis. At sabi mo wala kang alam. Natahimik siya. Marahil ay naalala niya ang takot at gulat na naramdaman niya nang makita niya akong nakahiga at walang malay. Sa wakas ay naintindihan ko, ngunit tahimik kong binitawan ang kamay ko. Bukas,
Kapag nakalabas ka na sa serbisyo, sasama ka sa akin sa military quarters. Doon, lalayo ka kay Janso, at wala ng mga hanggal na kaisipan ang papasok sa isip mo. Ayan, hindi ko na kailangan. Ayokong maistorbo ka. Tungkol naman kay Joe Yang, sabihin mo sa kanya na maghintay pa ng 3 araw. Huwag mo na akong hanapin. Paano mo nalaman? Maaaprobahan ang aplikasyon natin sa kasal sa loob ng 3 araw. Sa wakas, ibinalik niya ako sa kwartel ng militar. Nakaramdam ako ng pagkailang habang tinitingnan ang larawan ni Lin Ian Yu at Joe. Ano ang tinitingnan mo? Lumapit si Lin Yu, at tumigas ang mukha niya nang makita niya ang larawan. Kinuha niya ang larawan, nilock ito, at inilagay sa drawer. Hindi ako umimik. Matutulog ako sa guest room. Anong guest room? Ang laki ng kama sa kwarto ko. Hindi pa ba sapat para sa iyo? Bumalik na si Janso. Hindi ba tama yan? Loch Inso, maging mas matino ka naman. Kailangan mo bang isali si Janso sa lahat ng bagay? Huwag mo akong pagsisihan na pinakasalan kita. Natahimik ako at umupo sa sofa. Naalala ni Lin ang araw na dinala niya ako sa ospital. Ang mga piraso ng polyester na nakabaon sa aking mga tuhod. Ang dumudugong sugat sa aking pulso. Ang sakit na tumagos sa kanyang puso. 16 na taong gulang pa lamang ako nang dumating ako sa pamilyang Lin. Siya ay isang 12 taong gulang na batang lalaki. Hindi siya nagreklamo kahit isang beses sa loob ng 5 taon. Masyado ko ba siyang binaliwala kaya't nagselos siya ng husto kay Jay ano? Bamantong hininga siya at umupo sa tabi ko. Labis ang respeto namin ni Loch Injo kan amin kay Yoso dahil ilang buwan na ang nakalilipas, isinugol niya ang sarili niyang buhay para iligtas kami mula sa sunog. Dapat magpasalamat ang sinuman, at kayo ang aking pamilya. Dapat ninyong tretuhin ng mabuti si Jay ano. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Sumilay sa akin ang imahe ng sunog noong gabing iyon. Nakaalis na si Lino ng gabing iyon, at isinama sila ni Lincoln sa hotel para salubungin si Jay ano. Ngunit sumiklab ang apoy sa kusina, at silang tatlo ay nakulong sa loob. Pagdating ko, abot-abot ang apoy. Si Jono lamang ang nailigtas ng bombero. Sina Lino at Lin ay nakulong doon, nasa bingit ng kamatayan. Iyon lang ang natatandaan ko. Binuhos ko ang isang balde ng tubig na may yelo sa aking ulo at tumalon sa apoy. Kahit papaano, kinaladkad ko palabas ang magkapatid na walang malay. Nasunog ang likod ko, at hingal na hingal ako dahil sa usok. Nakahiga ako sa coma ng 3 araw at 3 gabi. Pero pag-uwi ko, hindi man lang naalala ni Lina Niano at Lin na iniligtas ko sila. Puro pinupuri lang nila si Janso, at kalaunan, hindi ko na alam ang ginawa ni Janso. Tumawag pa siya ng iba't ibang mamamahayag at nagbigay ng mga panayam tungkol sa kanyang kabayanihang pagsadyap. Dahil dito, mas nakumbinsi ni Lina Niano at Lin Canin na isa akong tuso, mapanlin lang, at hindi tapat na tao. Saka ko napagtanto na kahit gaano ko sila kamahal, hindi nila ako maaalala o makakaramdam ng kahit kaunting pagmamahal. Kung ganoon nga, bakit ko papaulit-ulit na ipapahiya ang sarili ko? Total, iniligtas ko lang naman sila dahil sa kontrata. Sige, habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Lucenzo, kunin natin ang mga litrato sa kasal sa loob ng 2 araw, kapag nakuha na natin ang sertipiko ng kasal. Gustong-gusto mo ang mga suit kanina, kaya isama kita sa pagpili ng mga damit. Pinanood ko ang lahat ng mga intimate na aktibidad na ito at tanging pandidiri lang ang naramdaman ko sa loob ko. Ikaw na ang bahala, gawin mo ang gusto mo. Hindi ako pupunta sa photo studio sa loob ng 2 araw. Mabilis na dumaan ang anino ni Wanso sa labas ng sala. Isang mapanganib at makasariling selos ang nagliyab sa kanyang mga mata. Dumiretso siya sa istasyon ng pulisya at nagparehistro para sa permit para bumili ng sulfuric acid. Nang hawak niya ang maliit na bote ng walang kulay na likido, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mukha ni Wanso. Loch Injo, kapag sinusunog ko ang mukha mo, titingnan ko kung paano mo aakitin si Ao. Sino ito? Nagulat ang pulis na nagrerehistro ng kaso sa babae. Agad siyang tumayo at sumaludo. Ginang, ito ang kapamilya ni Teniente Lini ano. Kasamang Wanso ng Southwest Military District. Siniko siya ng isang pulis na nakatayo sa tabi niya. Nababaliw ka ba? Si kasamang Loch Inju ay kapamilya ni Teniente Lin. Sino? Si Loch Inju. Kung hindi ka naniniwala,
ipapakita ko sa iyo ang mga file. Maya-maya, may hawak ng sober si Maamson na puno ng mga papel. Mahigpit niyang hinawakan ang mga pahina. Paulit-ulit niyang tiningnan ang aking litrato, at sa wakas, hindi niya maitago ang kanyang tuwa. Nagmadali siyang pumunta sa opisina at nag-dial ng isang numero. Hello, maaari ko bang makausap ang National Security Office? Mesa ni Direktor Luca, isang matigas at mabigat na boses ang umalangaw-ngaw. May balita ba tungkol sa especially iya na si Bankin? Tiyo, sabi ni Bankin, nanginginig ang boses sa tuwa. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, natagpuan na natin si Lucenzo. Ang lalaki sa kabilang linya ng telepono ay parehong gulat at tuwang-tuwa. Bankin, sigurado ka bang si Lucenzo ang anak ko? Oo, sigurado ako, sabi ni Subkin, habang nakatitig sa larawan sa file. Hindi ko malilimutan ang mukha niya. Pumutok ang boses ni Lucan sa emosyon. Napakaganda. Hindi kailanman binibigo ng langit ang mga taong masisipag. Nang taong iyon, ang nayo ng pamilyang Lu ay nakaranas ng pinakamatinding baha sa loob ng 100 taon, na tinangay ang aking asawa at anak. Naghanap ako ng walang tigil sa loob ng 10 taon, at ngayon, sa wakas ay natagpuan ko na ang sagot. Mabuti naman. Sasama pa rin ako. Sabay naming iuuwi si Lucenzo. Kinabukasan, hinatid ako ni Lino, na nakalib noon, pauwi. Pagpasok ko pa lang, puno na ng dumi, gamit, at basura ang buong sala. Matagal nang tulog si Lina Nino at, nang makita ako, ay bastos na sinabi, sa wakas, nandito ka na. Maglinis ka na agad. Mukhang nakakadiri ang buong bahay. Lumingon ako para kunin ang walis, ngunit pinigilan ako ni Lina Nino. Ikaw ang may gawa ng kalat na ito. Ikaw ang maglilinis nito. Tiningnan siya ni Lina Nin nang hindi makapaniwala. Ate, ngunit nang mapagtanto niyang hindi siya nagbibiro, nag-aatubili siyang pumunta para kunin ang walis. Pero hindi ako ang may gawa ng kalat na ito. Narinig ko ngunit hindi ko ito pinansin at sinabi kay Lini ano na aakyat ako para kumuha ng isang bagay. Nang araw na iyon, nilinis ko ang kwarto at inalis ko lang ang mga gamit na pang-araw-araw. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa ligtas pa rin sa ilalim ng kama. Ngunit sa sandaling binuksan ko ang password, wala na ang singsing na jade na iyon. Nawawala ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagmamadali akong hinalughog ang kwarto. Siguro ay nakalagay ito sa ibang lugar. Noon lang, may tumawag mula sa labas ng pinto. Kasamang Loch Injo, hinahanap mo ba ito? Lumingon ako. Nakatayo si Juanso sa may pinto. Biglang bumagsak ang puso ko sa lupa. Akin iyan. Aba, walang nakasulat na pangalan mo sa singsing na ito. Lahat ng makita ko ay akin. Paano mo mapapatunayang iyo ito? Nang inag ang boses ko sa pag-aalala. Zu, kahit ano ay pwede mong hilingin. Pero ibalik mo itong singsing. Sige, gusto ko si Yonyo. Sige, gusto kong umalis ka na sa bahay ng pamilya Lin magpakailanman at huwag nang makita pa si Yonyo. Pumayag ako. Ibalik mo na ang singsing. Nagbibiro lang ako. Ito na, kunin mo na. Kakaabot ko pa lang nang may biglang bumagsak na berdeng anino sa lupa. Nabasag ang singsing. Sandali, nawalan ng malay ang mga mata ko, at sa sumunod na sandali, sumabog ang galit sa loob ko. Itinaas ko ang kamay ko at malakas na sinampal si Giuliano. Natamba si Ju sa lupa, nanginginig sa takot. Sumigaw siya, paano mo ako nagawang saktan? Hinawakan ko ang kwelyo niya at sinampal ulit. Tumulo ang dugo mula sa bibig ni Ju, at nagsimula siyang umiyak sa takot. Tumakbo si Liniano. Yeso, ayos ka lang ba? Nagbibiro lang siya kay kasamang Lucenzo. Hindi niya makuha ang singsing, at ngayon ay sa akin niya ibinubuhos ang kanyang pagkadismaya. Paano ako mabubuhay kung masisira ang mukha ko? Galit na lumapit sa akin si Lin. Sinipa niya ako ng 2 beses at pinulot ang sirang singsing. Ang basurang ito ang dahilan kung bakit mo pinatay si Brother Yoso. Isa kang masamang tao. Naiintindihan mo. Ang singsing na ito ay malamang na ibinigay sa iyo ng isa sa iyong mga alagad. Namutla ang mukha ni Liniano. Kinuha niya ang singsing at lumapit sa akin. Sino ang nagbigay nito sa iyo? Sabihin mo na sa akin ngayon. Inilagay ko ang aking kamay sa aking dibdib, tumataas ang matinding kirot. Nilunok ko ang dugo sa aking bibig at ngumiti ng malamig. Hindi ninyo karapat-dapat malaman ang pangalan niya. Galit na sigaw ni Lin.
Nakakasuklam na lalaki. Kaya ang totoo, kung magkakaroon ka ng ibang babae pagkatapos ng kapatid ko, papatayin kita. Galit at kaunting sakit ang makikita sa mukha ni Lincoln. Tinatanong kita sa huling pagkakataon. Sino ang nagbigay sa iyo ng singsing na ito? Pumikit ako. Naalala ko ang banayad na kamay ng aking ina na humahaplos sa aking ulo. Ang ating mga Luchenzo ay magpapakasal sa isang mabuting babae at mabubuhay ng maligaya magpakailanman. Doon lamang makakatagpo ng kapayapaan ang kaluluwa ng aking ina. Tumulo ang luha sa aking mga mata, at sinabi ko, ako ito. Kahit sino ka pa, mula ngayon, magiging akin ka na. Sa sumunod na segundo, itinapon ni Liniano ang singsing na jade sa bintana. Naramdaman kong nabasag ito. Pinilit kong bumangon, tumakbo sa bintana, at sumigaw. Parehong natigilan sina Liniano at Lin, agad na dumilim ang kanilang mga mukha. Nakaramdam si Liniano ng matinding panghihinayang. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit ako'y tuluyang nadoraj. Hinaila ko siya palayo. Huwag mo akong hawakan, Liniano. Sa unang pagkakataon, dahil sa pagtanggi ng ganito, nakaramdam siya ng kirot at lungkot sa kanyang puso. Pasensya na, Luchenjo, naging pabigla-bigla ako. Walang ekspresyon ang mga mata ko, at malamig kong sinabi, isang araw na lang. Nagliwanag ang mga mata ni Lino. Mabilis siyang sumagot, oo, isang araw na lang. Luchenjo, sa isang araw ay legal na tayong mag-asawa. Idiniin ko ang kamay ko sa dibdib ko, bawat salita ay tumutulo ang dugo. Galit ako sa iyo, Lino, hinding-hindi kita papakasalan. Namutla ang mukha ni Lino. Ano, Luchenjo, naisumat na ang aplikasyon. Kahit gaano ka pa kagalit, huwag mong sabihin yan, sabi ko, habang hawak ang tiyan ko sa sakit. Pupunta ako sa organization department na yan ngayon din at ipakansela ang aplikasyon. Nakita ako ni Linchenjo na wasak at durog na wasak sa unang pagkakataon. Hindi niya ako mapigilan. Si Lino, na may pulang mga mata, ay hinawakan ang kamay ko. Teka, Luchenjo, kakanselahin mo ba talaga ang kasal nang hindi mo man lang ako pinakikinggan? Sabi ko, oo. Humigpit ang hawak ni Lino. Pero bakit? Hindi ko sinasadyang naitapon ang singsing ng nanay mo. Humingi ako ng tawad. Tumawa ako ng mapait. Ikaw ang humingi ng tawad, Linyano. Kung ang paghingi ng tawad ay maaaring ayusin ang lahat, bakit naroon ang mga pulis? Natatandaan mo ba noong inakusahan ako ni Johnson ng pagnanakaw ng kanyang brose, at pinilit ako ni Chief Go na labhan ng mga damit ng ibang tao para kumita ng pera para mabayaran ito? Taglamig. Buong araw akong umiyak, ang mga kamay ko ay nakalubog sa malamig na tubig. Pakiramdam ko ay para silang mga labanos. Umiyak ako at nagmakaawa, pakiusap, Liniano, handa na akong aminin ang aking pagkakamali. Makinig ka lang sa akin kahit isang beses lang. Ngunit sinabi mo ito ng may malamig na tingin. Kung ang isang paghingi ng tawad ay makakaayos ng lahat, para saan pa ang mga pulis? Ngayon, ang parehong boomerang ay tumama sa iyong puso. Hindi ko akalain na kahit ang mga salita ay kayang tumagos sa puso. Hindi kita bibitawan. Ang takot na mawala si Liniano ay lubos na kumapit sa akin. Ikinulong niya ako sa kwarto. Ilang beses kong sinubukang buksan ang pinto. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagkatok ng buong lakas. Liniano, palabasan mo ako. Lukzo, magpahinga ka. Malaya ka na bukas sa oras na makuha mo ang sertipiko ng kasal. Kasabay nito, nawala ang tunog ng kanilang mga yabag. Dahan-dahan akong lumabas ng pinto at umupo sa sahig. Pagsapit ng umaga, umalis si Liniano papuntang trabaho. Umalis si Lin papuntang paaralan at si Wanso sa bahay para alagaan ako. Dahan-daang kumuha si Xuanshu ng sulfuric acid mula sa aparador at nagpakita ng malademonyong ngiti. Lucijo, tapos na ang magagandang araw mo. Nagising ako sa tunog ng kandado. Sa sobrang hina na nakikita ko ang kadiliman sa harap ng aking mga mata, dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng aking kama. Sabi ni Kamarada Luchenzoyo, aalagaan kitang mabuti. Mayroon akong mabuting bagay. Nakakagamot ito ng lahat ng sakit. Gusto mo bang subukan ito? Tumutulo ang sulfuric acid. May kakaibang tamis sa kanyang boses. Inumin mo ito. Mawawala rin ang iyong sakit. Malalaya ka na kay Liniano. Minulat ko ang aking mga mata at inilahad ang aking kamay.
Sa mismong sandaling ito, sinasanay ni Linyano ang mga bagong recruit sa Southwest Military Region. Biglang may lumitaw na pagkabalisa sa kanyang dibdib. Tumakbo ang gwardya. Tenyente, anong nangyari? Umiling si Linyano. Magsasalita na sana siya, ngunit tumindi ang sakit at pagkabalisa. Agad niyang iniabot ang pagsasanay at nagmadaling umuwi. Kasabay nito, tumatakbo rin pa uwi si Linyano. Nagkita sila sa isang interseksyon. Ate, bakit ka bumalik? Hindi na nakayanan ng puso ko. Pumunta ako para makita si Luchenjo. Pagdating nila sa pinto, isang babaeng nakaitim na uniforme ang lumabas mula sa isa pang eskinita at nagsabi, "Pasensya na. Dito ba nakatira si Luchenjo? Sino ka? Anong kailangan mo?" Ngumiti siya. "Ikaw siguro si Lieutenant Lin." "Hi, ako si Sub Ansen." Napaangat ang ulo ni Lino sa mukha ni Camarda Luchenjo. Ang kanyang tingin ay tumatalas na parang espada. "Camarda Su, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Asawa ko si Luchenjo. Aaprobahan na ang aplikasyon namin sa kasal ngayon. Tenyente Lin, huwag kang masyadong kumpiyansa. Hindi pa ito naaaprobahan." Galit na galit si Lino sa tono niya. Anong ibig sabihin noon? Kahit sino ka pa, hindi ko hahayaang sumama sa iyo si Luchenjo. Nasa hustong gulang na si Luchenjo. Magpapasya na siya. Hindi siya sasama. Matagal na siyang nagsusumikap para sa pamilya natin. Paano siya pupunta? Tumawa ang babae. Ikaw mismo ang nagsabing pamilya tayo. Kung hindi mo kailanman itinuring si Loch Inso na bahagi ng pamilya, ano ang problema kung kukunin ko siya? Hindi siya aalis dahil lang sa may sinabi ka. Hindi ba? Hindi natin siya. Sinusunod niya kami ng kapatid ko. Kaya, lahat ng ito ay dahil sa kontrata na nagpapahintulot kay Loch Inso na tuparin ang bawat kapritsyo mo. Aling kontrata? Tuwang-tuwa sina Lin Ian at Linsen nang mabasa nila ang buong nilalaman ng kontrata at makita ang lagdako na may nakasulat na expiration date. Namangha sila. Malinaw na nakasaad sa kontrata na sa loob ng 5 taon na ito, tutugunan ko ang anumang pangangailangan ng magkapatid na Lin, kahit ano paman. Aalagaan ko ang kanilang buong pang-araw-araw na buhay at sisiguraduhin ang kanilang kaligtasan. Ibig sabihin, ang walang hanggang pagmamahal ko sa kanila sa loob ng 5 taon na ito ay pawang kasinungalingan. Nasa isip pa rin ni Lin Ian ang countdown na lagi kong sinasabi araw-araw, at ang puso niya ay nadudurog na parang may pumiga nito. Kaya, hindi niya ako minahal. Kaya sa sandaling matapos ang kontrata, desperado na siyang umalis. Kung hindi ko pinahit ang susi ng kwarto kahapon, malamang nawala na siya nang walang bakas pagbalik ko galing trabaho ngayon. Habang iniisip ito, mahigpit niyang hinawakan ang kontrata at tumakbo palapit sa akin, humihingi ng sagot. Bigla na lang bumukas ang bintana sa ikalawang palapag, at ang pamilyar na anino na iyon ay parang sinulid na bumagsak. Tumakbo papunta sa akin sina Lukhan, Lini, at Lin Kanin, ngunit mas mabilis si Sub Hansen kaysa sa kanila. Sa isang iglap, mahigpit niya akong nahawakan. Dahil sa matinding pagsisikap, iminulat ko ang aking mga mata at hinawakan ang kwelyo ni Sub Hanan. "Isama mo na ako." "Sige, Shane Jiho. Ihahatid kita." "Camarda, Sub Hansing, saan mo dadalhin ang kapamilya ko?" Hindi man lang siya tiningnan ni Sub Hansing. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad ng mabilis. Nawala ng kontrol si Lini Saang rehiyon ka galing sa militar? Hindi man lang ako kasing taas ng ranggo mo. Anong karapatan mong kunin si Loch Inju? Noon din, isang mabigat, kalmado, at makapangyarihan na boses ang narinig mula sa harapan. "Kung gusto kong kunin mismo ang anak ko, Tenyente Lin, pipigilan mo rin ba ako?" Natigilan si Lin Yonyo na parang bato. Tumagos sa mga mata niya ang mga medalya sa dibdib ng lalaki. Nakilala niya ito. Katabi niya ang Supreme Commander sa pulong ng National Military Regions. Siya si Direktor Linsen ng National Security Office. "Salamat sa pag-aalaga sa anak ko sa loob ng maraming taon. Ngayon ay iuuwi ko na siya. Direktor Lu, kasal na ako kay Luchenju." Lumingon si Luchenjo at iniabot sa kanya ng kanyang gwardya ang aplikasyon para sa kasal. 3 malalaking salita ang nakasulat dito, hindi na aprobahan. Ang 3 salitang iyon ay nakaukit sa kanyang mga mata, kaya hindi ko mapigilan ang pagluha. Hindi, huwag mong kunin ang Luchenjo ko. Isasakay na sana ako ni Subanin sa kotse nang hawakan ako ng isang mahina at nanginginig na kamay. Huminga ako,
Medyo kinalma ang sarili, at tumingin kay Linso, Balan Kananin. Tenyente Lin, 5 taon na ang nakalipas. Wala na akong utang na loob sa iyo, sa pamilya Lin. Paulam, isinara ko ang pinto ng kotse nang hindi lumilingon. Bukas na ang langit para sa akin ngayon. Bukas na ang karagatan. Hindi ko na makikita ang dalawang ito. Pero sino ang mag-aakala na sa oras na umalis ako, mababaliw ng husto ang magkapatid na Lin. Wala na si Sister Lodge Inso, umuwi na tayo. Patuloy na yumandar ang kotse palayo, at si Linya Yano ay nakatayong nakayuko sa lugar sa loob ng 3 oras. Napakahigpit ng pagkakahawak sa aplikasyon ng kasal sa kanyang mga kamay kaya namutla ang kanyang mga daliri. Ate, kahit papaano, noong nasa bahay natin siya, isa lamang siyang malayang yaya. Kung wala na siya, pabayaan mo na siya. Napakabuti ng pakikitungo niya sa amin dahil tinyente ka sa rehiyon ng militar. Ngayon na mas mataas pa ang ranggo ng kanyang ama, halatang naghahanap siya ng mas magandang buhay kaysa sa kanya. Sa palagay ko, mas maganda ka kay Brother Yeso. Mabuti na lang at umalis siya. Nag-iwan siya ng sapat na espasyo para kay Brother Yanso. Sa unang pagkakataon, binigyan siya ni Linya Yano ng isang nakamamatay na tingin. Si Linya Lucenzo lang ang iyong bayaw. Natakot si Kenan, ngunit wala na siya. Tumalikod si Lin Ian at umuwi. Nakaupo si Jun Ano sa pasilyo, kumakain ng dalandan at nanonood ng TV. Nang makita ang dalawang magkapatid, agad siyang napangiti. Jun Ano, sa wakas ay nakabalik na kayo. Tinitigan siya ni Lini Ano. Jun Ano, kayo lang ni Lucenzo ang nasa bahay ngayon. Bakit siya tumalon mula sa ikalawang palapag? Nakita mo ba ang mukha ni June na puno ng ekspresyon na, wala akong kasalanan? Bakit mo ako naiintindihan? Nagluto ako ng hapunan para sa kanya ngayon at umakyat para bigyan siya. Nang bumukas ang pinto, sinusubukan lang niyang tumakas. Natakot akong magalit ka, kaya pinigilan ko siya. Pero bigla niya akong itinulak at tumalon palabas ng bintana. Tingnan mo ang sugat ko. Ipinakita niya sa akin ang noo niya. Hindi ko siya mapigilan. Sa halip, itinulak niya ako sa aparador, at nahimatay ako. Nang makitang kumupas ang mga pagdududa ni Lini Ano, naglakas loob akong lumapit sa kanya. Jun Ano, kasalanan ko na hindi ko siya mapigilan. Parusahan mo ako. Bamantong hininga si Lini Ano. Ju, hindi mo kasalanan. Usapin ito sa pagitan ng pamilya Lin at ni Lodge Injo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kontrata at inalo ito. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Napuno ng saya ang puso ni Wanso. Mabuti naman, Yano. Total, kontrata lang naman iyon. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol sa kanya. Hindi mo naman siya gusto. Mabuti para sa lahat na wala na siya. Unti-unting dumilim ang mukha ni Lino. Nanatili siyang tahimik, dahilan para hindi maging komportable si Wanso. Noon lang, sumugod si Linvino at kinontrol ang sitwasyon. Hindi man lang ng ahas na huminga si Linvino. Sinong nagsabing wala akong nararamdaman para sa kanya? Natigilan si Wanso sa ngiti sa kanyang mukha. Naikuyom pa ni Linvano ang kanyang mga kamao. Ibabalik ko siya. Ako, si Linvano, ay magpapakasal lamang kay Lodge Injo sa buhay na ito. Agad na namutla ang mukha ni Wanso. Kinabukasan, medyo nagising si Lin na medyo nalilito. Binuksan niya ang pinto at sumigaw, Lucenzo, nasaan ang almusal? Nahuhuli na ako. Bakit hindi mo ako ginaising? Pagkasabi niya, naalala niya ang lahat ng nangyari kahapon, at automatikong napunta ang tingin niya sa master bedroom. Isinuot na ni Linya ni Ano ang kanyang uniforme militar, nakatayo sa pintuan na may madilim na ekspresyon. Noon din, isang mahinang boses ang narinig mula sa baba. Yano Kananin, bumaba ka na at mag-almusal. Nagliwanag ang mga mata ng magkapatid. Tumakbo sila pababa, ngunit nang makita si Wano sa mesa, nawala ang lahat ng saya sa kanilang mga mukha. Literal na nagngingit-ngit si Wano. Yano, nagluto ako ng lugaw para sa iyo. Halika at mag-almusal, buong pagmamahal na serve ni Wano. Yano, unang beses ko lang magluto. Tikman mo agad. Sa isang sulyap, nakita ni Linya ni Ano ang mga piraso ng berdeng sibuyas sa lugaw. Tumigas ang kanyang mukha na parang may napindot sa maling buton. Hindi ako kumakain ng sibuyas. Nakalimutan mo ba? Pasensya na. Yano, gagawa ako ng isa pang mangkok ngayon. Bahala ka na, kakain ako sa kainan.
Aalis na ako. Pagkasabi nito, lumabas ng bahay si Linya ni Ano. Dahil sa takot na baka masaktan si Wano, mabilis siyang humigop ng malaki. Ngunit sa sumunod na segundo, nabaligtad ang lahat. Kananin, anong nangyari? Isang malaking balat ng itlog ang tumusok sa lalamunan ko. Kumakain ng kamote si Linyano sa kainan ng distrito ng militar. Sa kaibuturan niya, ang pananabik niya sa akin ay lumakas na parang mga alon ng karagatan, patuloy na lumalala. Kagabi, hinanap niya ang mga gamit ko. Sinubukan niyang isipin na baka nag-iwan ako ng sulat. Pero nalaman niyang nilinis ko ng tuluyan ang lahat ng gamit ko ng gabing iyon, na parang hindi ako nakapunta roon. Hindi siya makapanatiling kalmado kahit isang segundo. Dumiretso siya sa opisina ng commander ng distrito ng militar. Pang-asar lang, sabi niya. Hinihiling ko na ilipat ako sa distrito militar ng Jinbei. Kung gusto mo, pwede mo ring ibaba ang ranggo ko. Nagulat ang commander. Kasamang Lin, nandito ang nanay at kapatid mo, at gusto mong pumunta sa Jinbei. Nagkaroon kami ng kaunting hindi pagkakaunawaan ng asawa ko kahapon. Pumunta siya sa Jinbei. Hindi ba bumalik ang ulat ng kasal mo, Yeonyu? Hindi pumayag ang mga nakatataas. Siguro inakala nilang hindi siya karapat-dapat sa iyo. Maraming mabubuting lalaki sa ating grupo ng sining. Kung gusto mong magpakasal, pwede mo silang tingnan. Pang-asar lang, sabi niya. Sa buhay na ito, siya lang ang tinanggap ko. Pakiusap, ibigay mo ang kahilingan ko. Maya-maya, huminga ng malalim ang commander at naglabas ng isang telegrama. Juno, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. May malinaw na utos mula sa itaas. Hindi ka maaaring ilipat mula sa Southwest Military District sa loob ng 5 taon. Narinig ito, tila nabali ang tuwid na gulugad ni Lina Niano. Ayaw ba talaga niya akong makita? Nang gabing iyon, sinundo siya ni Juano. At mula sa malayo, nang makita si Lina Niano sa ganoong kalagayan, nanlumo siya. Hindi maganda ang takbo ng trabaho mo. Magsasalita na sana si Lina Niano nang sumigaw ang mga gwardya mula sa likuran, magandang umaga, bayaw, tenyente. Narinig ito, tumigas ang mukha ni Juano. Ituring mo na lang itong biro, Juno. Bakit ako dapat malungkot? Masaya ako, Juno. 5 taon na kitang namimiss. Ang mga alaala mo ang nagtulak sa akin sa ibang bansa. Hindi mo alam tunog ng pagtuktok ng lalamunan kung gaano ko kagustang bumalik sa iyo. Malamig siyang itinulak ni Lina Niano palayo. Tapos na ang lahat ng namagitan sa atin. Maraming trabaho sa military zone, at kailangan ding maghanda ni Kananin para sa pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Kung may anumang bagay na apurahan, tawagan ang linya ng opisina ko. Sumimangot ang mukha ni Jonas. Malinaw na mensahe iyon na ayaw niyang makita si Zu nang hindi kinakailangan. Paano ka nangangahas? Lini ano ang sinusubukan mong sabihin? Nakalimutan mo na ba ang mga pangako natin? Nakalimutan mo na ang panahon na iniligtas ko kayo ni Akianin mula sa apoy. Hindi ako mapapantayan ni Loch Inju. Hindi man lang siya nag-aral ng maayos. Isa siyang ganap na taga-probinsya. Mas sinisipsip mo siya kaysa sa akin. Tumingin si Lino kay Giuliano, na tuluyan nang nawalan ng kontrol, at bigla siyang tila isang ganap na estranghero sa kanya. Kung hindi lang dahil sa dating pabor na iyon, matagal na kitang iniwan. Kahit na mas mababa sa iyo si Loch Inju sa lahat ng aspeto, mahal ko pa rin siya. Bumalik si Zu sa bahay na lungkot na lungkot. Sa postbox ay isang sulat mula sa US. Pagbukas nito, nanlaki ang kanyang mga mata, at nahulog ang mga larawan mula sa kanyang mga kamay. Anak ko, huwag mong saktan ang anak ko. Ang larawan ay nagpapakita ng isang 3 taong gulang na batang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at pamamaga, niyakap ni Joe ang larawan. Shaman, sasanduan ka pa ni Papa. Ilang araw nang hindi nakikita ni Lin Ano si Shuano. Naisip niya na baka natauhan na ito. Kaya hindi niya ito pinansin. Plano niyang mag-leave sa susunod na linggo at pumunta sa Jinbei para hanapin ako. Siya ang bumili ng mga tiket. Siya pa nga ang bumili ng paborito kong regalo. Napangiti siya sa sarili, iniisip na masaya ako. Pero paglabas niya ng tindahan, malinaw niyang narinig ang mga bulungan. Hindi ito ang parehong taga-dyaryo na iniwan ang kanyang kawawang kasintahan para pakasalan ang anak ng isang mataas na opisyal. Mukha naman siyang disente sa labas, pero bulok ang puso niya. Aalis na sana si Lin Ano para tanungin siya nang tumakbo si Lin at pigilan siya.
Ate, may malaking kalat. Dali, tingnan mo ang dyaryo. Kinuha ni Lin Ian ang dyaryo at nakita ang malinaw na headline sa unang pahina, kawawang kasintahan ang nagligtas ng iba mula sa sunog. Pero pinalaya siya. Sinamantala ng anak ng opisyal ang sitwasyon at kinuha ang babae. Binago ng artikulo ang mga pangalan ni Nayan at Sbelenyano, pero hindi binago ang pangalan ni Luchenzo, kahit isang letra. Agad na naunawaan ng lahat sa maliit na lugar na ito kung tungkol sa ang pamilya ito. Nandilim ang mukha ni Lin Ano habang binabasa niya ito. Anong kalokohan ito? Sino ang sumulat nito? Halika. Sa sobrang kaba ni Lin Ano, basang-basa ng pawis ang buong ulo niya. Daddy, walang oras. Tumawag ang commander sa bahay. Tumatawag siya agad. Inihagis ng commander ang dyaryo sa mesa at galit na sumigaw. Lin ano ba ang lahat ng ito? Sinira mo ang reputasyon ng buong militar. Nanginag si Lin Ano sa narinig. Komandante, iimbestigahan ko ito. Imbestigasyon. Ano ang makakamit ng isang imbestigasyon? Ano ang pangangailangang baguhin ang pag-iisip ng mga tao? Sabihin mo mismo sa akin, ano ang gagawin mo? Sasabihin ko ang totoo sa isang personal na pahayag sa dyaryo. Sa oras na may lathala ang pahayag, huli na ang lahat. Noon din, isang matandang boses ang nagmula sa labas. Komandante Yano, may ideya ako. Lumingon si Lini Ano at, habang nakatingin kay Juno, tumigas ang kanyang mga mata. Ito ay isang restricted military zone. Paano ka nakapasok? Isinama ko si Brother Yeso. Sinabi niya sa akin ang lahat. Labis akong nag-aalala para sa iyo. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong ideya? Dapat kitang pakasalan. Sa sandaling ay anunsyo ang kasal, mauunawaan ng lahat ang katotohanan. Imposible man o hindi, gusto ko lang na makaalis ka sa krisis na ito. Lumalala ang mga tsismis. Kapag nalaman ito ng organisasyon, maaakusahan ka ng isang relasyong may kinalaman sa mga kalokohan. Natahimik si Linyan. Nang makakita ng pagkakataon si Janso, umatake ulit. Tungkol naman kay Loch Injo, nasa Jinbei siya ngayon. Sino ang nakakakilala sa kanya doon? Sino ang makikipagtsismisan? Ang agarang pangangailangan ngayon ay ang iligtas ang iyong reputasyon. Sa Loch Inju Mansion, kumuha ako ng dyaryo at pumunta sa study room ng aking ama. Pero nakita kong naroon din ang kanyang bank account. Anong nangyari kay Chanju? Tiningnan ko ang kanyang bank account at sinabing, wala, patay na. Ministro Su, ituloy nyo. Dahil ba ito sa usapin ng dyaryo? Ibinaba ko ang aking tingin at sinabing oo. Akala ko iiwan ako ni Lin Yonyo at Gio pagkatapos kong umalis sa pamilya Lin. Pero hindi ko inaasahan na kikilos sila ng ganito kasuklam-suklam. Naintindihan agad ni Ama. Alam ko ang tungkol sa bagay na ito at nalutas ko na ito. Kada rating lang ng report. Gusto mo bang marinig ito? Natigilan ako. Nalutas na. Oo. Natagpuan ko ang reporter na sumulat ng artikulo. Malinaw niyang isiniwalat kung sino ang nasa likod nito, kasama ang isang lumang kwento. Tinitigan ko siya ng may kuryosidad. Noong oras na iyon, tumalon ka sa apoy para iligtas ang magkapatid na Lin. Pero ninakaw ni Juno ang kredito mo. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ibig sabihin, plano lahat iyon ni Juno. Marami ka nang pinagdusahan nitong mga nakaraang taon. Mahinahong nagsalita si Suban, ngunit ang mga salita niya ay nagpaluha sa akin. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ako, sa kabila ng kahihiyan. Pero walang naniwala sa akin. Nalungkot si tatay at ang kanyang bankin. Shajo, mula ngayon, kasama mo na sina tatay at bankin. Hindi ka nila hahayaang dumanas ng anumang kawalan ng katarungan. Tungkol naman kay Wanso, nagpadala ako ng mga tao para arestuhin siya. Natanggap ng pulisya ang utos at agad na kumilos. 2 patrol car ang pumasok sa Southwest Military District. Sa opisina ng commander, naghihintay pa rin si Wanso sa tugon ni Link Anso. Nang tumanggo si Link Anso, may marahang kumatok sa pinto. Pumasok ang pulisya at tumayo mismo sa harap ni Jonyo. Wanyo, siniraan at pinahiya mo ang sinuman gamit ang pekeng balita. Sumama ka sa amin upang makipagtulungan sa investigasyon. Nanghina ang mga binti ni Wanyo. Muntik na siyang matamba. Hindi, wala akong siniraan. Hindi ako ang sumulat ng artikulo. Ako ang biktima. Naguluhan si Link Sung ngunit mabilis na nagsalita, kasama, may hindi pagkakaunawaan. Hindi ito magagawa ni Brother Lin. Putol ng pulis,
Master Lin, kung hindi ka naniniwala sa akin, makinig ka sa pahayag. Dalawang pulis ang nagdala ng isang sugatang reporter. Si Chen, ang mamamahayag, gulat na sabi ni Chen Lingso. Lumuhad si Chen Yong, Master Lin, aaminin ko ang lahat, huwag mo lang akong patayin. Ang lahat ng artikulong ito ay isinulat sa utos ni Wanyo. Binigyan niya ako ng 5 barya para suruan ka at si Loch Inju hanggat maaari para mapakasalan niya si Didi. At ang nakaraang ulat ng pagsadyop sa sunog ay peke rin niya. Lumabo ang paningin ni Lingso. Sinunggaban niya si Chenyan at hinawakan ang kwelyo nito, sabay sigaw, anong sinasabi mo? Si Luke Henzo talaga ang nagligtas sa inyo ng kapatid mo noong araw na iyon. Si Wanso ang nagplano ng buong laro para mapalapit sa iyo at inako ang lahat ng kredito. Kasinungalingan ba yan, ano? Sinisiraan ako ng tampalasan na ito. Huwag kang maniwala sa kanya. Nakaramdam si Lin Anshu ng matinding kirot sa kanyang sentido. Nakita niya ang buong eksena ng araw na iyon sa isang flashback. Sa gitna ng nagliliyab na apoy, isang lalaki ang tumatakbo papunta sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Sa huling sandali, lumino ang kanyang mukha. Si Luke Henzo iyon. Iano, teka lang, hindi kita hahayaang mamatay. Gamit ang buong lakas, kinaladkad niya ang babae at silina niyan palabas ng apoy. Pagkalabas nila, nawalan siya ng malay. Nagliwanag ang mga mata ni Linanyanso na parang nagliliyab. Bigla siyang tumayo at sinampal ng malakas ang mukha ni Wanyo. Paano mo nagawang maghagis ng alikabok sa mga mata ko, kasuklam-suklam na lalaki? Napahawak si Huwanshu sa kanyang nasusunog na pisngi, ang mukha ay puno ng gulat at puot. Kano, sinaktan mo ba ako? Pinaghihinalaan mo ako pagkatapos marinig ang ilang linya. Nanginginig si Lino sa galit. Ikaw ang pumihil kay Lucienjo na umalis ng bahay. Ikaw ang nagplano ng lahat para hindi ko siya maintindihan. Nangyari ang lahat dahil sa iyo. Namumula ang mga mata ni Joy ano. Link Anso, maaaring siniraan ko siya. Pero huwag mong kalimutan na kayo ang talagang nanakit kay Lucienjo. Ngayon ay umaarte kayo na parang wala kayong ginawa. Kayo ang tunay na salarin. Natigilan si Link Anso. Oo, hindi talaga namin ito pagkakaintindihan. Hindi namin siya pinapansin. Iyon ang nagtulak sa kanya na umalis ng bahay. Lumingon si Linaso at sinabi sa commander, Commander, humihingi ako ng 1 linggong bakasyon. Kailangan kong pumunta sa Jinbei. Kailangan kong tumayo sa harap ni Chaju ngayon din at humingi ng tawad at mahal kita na utang ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Paglabas ko ng aklatan ng Jin University, nakasalubong ko ang kanyang bansyan, na papalapit sa akin. Magandang umaga, Mistress Such Inju, pakitawag mo ako sa aking pangalan. Tiningnan ko ang aking kaibigan noong bata pa ako, na hindi sinasadyang naging isang maganda at balingkinitan na babae, at lalo kung inilayo ang aking sarili sa kanya sa loob ng 5 taon ng sakit. Nag-aalangan akong sinabi, hindi ito angkop. Pareho kaming nagpatuloy sa paglalakad sa nyebe ng tahimik. Nang madaanan namin ang 2 taong nyebe, huminto ako. Nagtanong si Sabhanan, gusto mo bang maglaro? Agad akong tumanggi. Sa nakalipas na 5 taon, ang aking buhay ay natuon sa trabaho at mga responsibilidad. Nakalimutan ko na kung paano maglaro at tumawa. Ngunit gayunpaman, mahal ko si Leonard Lincoln. Parang nakakabagot naman palagi. Wala akong alam maliban sa mga gawaing bahay. Iyon ang naisip niya. Ayos lang. Kakausapin ko na lang ang direktor mamaya. Huwag kang mag-alala. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ay nagpasiklab ng apoy sa kaibuturan ng puso ko. Pareho kaming nagtatawanan at binabasag ang butones na parang mga 7 o 8 taong gulang, pinagmamasdan ang mga taong nyebe. Pag-uwi namin, kumain na si tatay. Nang makita ang aming kalagayan, sinabi niya, may nang hold up ba sa iyo? Tumingin ako kay Bonsin at ngumiti, pa, gumawa ako ng taong nyebe gamit ang mga mini strawberry. Binigyan kami ni tatay ng mainit na tsaa. Hindi mo ba matuturuan ang babaeng ito ng sopistikadong bagay? Kaya mo ba, Shangju? At nabalian ka ng likod noong nakaraang taon sa isang snowball fight. Bonsin. Pag-iiba ni Bonsin ng usapan. Sasamahan mo ba akong manood ng sine bukas? Nagliwanag ang mga mata ko. Sige. Sasama ako. Umuwi siya pagkatapos kumain. Hinatid ko siya sa pinto. Paalam, Bonsin. Kita tayo bukas. Magandang panaginip, Shangju. Napansin ni tatay kahit ang maliit na bagay na ito.
Pagkasara pa lang ng pinto, tanong niya, Changju, kamusta si Bonsin? Namula ako at sinabing, mabait siya. Inilagay ni tatay ang kamay sa balikat ko. Matagal ka nang hinahanap ng babaeng ito. Kapag tinatanong ng mga sundalo, lagi niyang sinasabi na may gusto na siya sa puso niya. Gusto ka talaga niya. May kung anong tumusok sa puso ko, isang tunay na babae. At nakalimutan ko na ba talaga siya. Kinabukasan, handa na ako at naghihintay sa labas. Loch Injo, itinaas ko ang ulo ko. Sabhan Sinoy ngayon hindi siya nakauniforme. Mas gumanda pa siya sa itim na Amerikana at damit. Ang gwapo mo ngayon. Bahagyang ngumiti ako. Ito ang unang beses kong pumunta sa sinehan, sabi ko. Kaya naisip kong medyo formal. Isang karangalan para sa akin na sumama sa iyo. Nag-init ang pisngi ko noon. Binasag ng boses ni Lincanin ang eksena. Sa wakas, natagpuan na kita. Malaki na ang ipinagbago mo. Inilahad niya ang kamay niya, pero tumabi ako nang hindi nagsasalita. Nasaktan si Lincanin sa malamig kong paglapit. Shaiju, naparito ako para iuwi ka. Humakbang si Sabhan Sinoy at sinabing, Lincanin, anong kabaliwan ito? Ito ang tunay na tahanan ni Changjo. Tiningnan ni Linaw ang aming magkahawak na mga kamay, at kitang-kita ang iritasyon sa kanyang mukha. Kamarada Su, hindi magkahawak kamay ang mga lalaki at babae. Bitawan mo ang kamay niya. Bago na ang kamay ni Linaoy ngayon. Huwag mong subukang pigilan ang relasyon ng sinuman gamit ang iyong lumang pag-iisip. Tinapik ko ng mahina ang kamay ni Sabhanan at tumayo sa likuran niya. Si Linaoy, habang sinusubukan kong lapitan siya mismo, ay ngumiti sa tuwa. Shinjo, alam kong hindi mo ako maaaring iwan. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng maruruming sikreto ni Joy Ano. Alam mo ang mga kilos mo, relax ka, tutulungan kitang makaganti. Ang kanyang mga maangas na salita ay parang isang biro para sa akin. Kahit sa puntong ito, sinisisi niya si Joy Ano sa lahat. Hindi niya inaamin kahit 1% ng kanyang pagkakamali. Linya niyo, malinaw kong sinabi ng araw na iyon. Matagal na tayong tapos na. Wala na akong relasyon sa'yo. Please, huwag ka nang manghimasok sa buhay ko. Shaso, alam kong nagkamali ako. Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon? Mula ngayon, pakikitunguhan kita ng maayos. Kung hihilingin mo, pupunan ko na rin ang marriage report ngayon din. Simula ngayon, mamahalin kita na parang sarili kong buhay. Malamig kong sabi, Linya niyo, kahit anong sabihin mo ay wala akong pakialam. Pumunta ka at sabihin mo ang lahat ng ito kay Joy Ano. Umiiyak siya, Chasu, hindi ka naman ganito dati. Tahimik ko siyang tiningnan. Oo, hindi naman ako ganito dati. Isa lang akong hanggal, sumusunod sa mga utos ni Lina Nayano. Susundan ko siya buong araw, sinusubukang pasayahin siya. Titiisin ko ang galit at malamig niyang ugali. Titiisin mo na lang. Lahat ng aking mapagkumbabang pagsisikap ay nagdala lamang ng mga insulto at bali sa tadyang. Ngayon ay ipinapakita ko na naman ang kaunting sakit na iyon. At hindi niya ito matanggap. Talagang naiinis na siya. Sabi niya, Shaju, may dala akong regalo para sa iyo. Tingnan mo, gusto mo man o hindi, bibili ako ng isa pa. Kinakabahang inilabas ni Lino ang ilang kahon ng regalo. Ito ang mga damit na gusto mo, ang mga rosas na hindi mo maitanim, at ang mga chestnut pastries na binibili mo sa bahay. Sabi ko nang may dismayadong tingin, Lino, ang mga damit na ito ay mula noong araw na sinama mo ako sa pamimili sa una at huling pagkakataon. Gusto kitang isama, pero nagastos mo ang lahat ng pera sa isang mamahaling coat para kay Jano. Nagtanim ako ng mga rosas dahil gusto mo ang mga ito, at gusto mo ang mga rosas dahil gusto ito ni Joy Ano, at panghuli, Linya no, sa loob ng 5 taon ay hindi mo alam na allergic ako sa mga chestnut. Nawalan ng malay si Linya no. Allergic ka ba sa mga chestnut? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko na sa iyo noong araw na pinag-usapan mo ang tungkol sa kasal. Nalaglag ang mga pastry na iyon sa sahig. Nagsisisi ako na dapat mo pa itong pinulot para kainin ni Lino. Parang kutsilyo ang mga salita ko na tumagos sa kanyang puso. Allergic si Chazu sa mga chestnut. Pero bumili pa rin siya ng mga chestnut pastries dahil gusto ito ni Lino. Pasensya na, wala akong sinabi. Binitawan ko ang kamay ni Sabhan Singh at umalis, papunta sa sinehan. Mabigat pa rin ang pakiramdam ko.
Hinawakan ni Subhansing ang kamay ko at tinulungan akong umupo sa upuan. Saka lang ako natauhan. Anong pelikula ang pinanood mo? Isang pelikulang detective mula sa ibang bansa, ang kwento ng isang forensic expert. Napukaw ang kuryusidad nang marinig ko ang salitang forensic. Ang elegante at propesyonal na figure ng forensic expert sa screen ay tumama sa puso ko. Umalangaw sa buong sinehan ang tunog ng eksenang iyon. Nakangiting tanong ni Subhansing, mahal mo ba ang propesyon ng forensic? Sumagot ako ng may kumikinang na mga mata, oo, ang gawaing ito ay napaka-espesyal at parang makahulugan. Sana maging forensic scientist ako. Ang bait mo, Shinjo, kaya mo yan, pero hindi pa nga ako nakapagtapos ng sekundarya. Saan ako may kwalifikasyon para mag-aral ng forensics? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Dahil doon, dinala ako ni Subhansing sa istasyon ng pulisya ng Beijing. Nakita ng isang senior forensic expert tunog ng pagubo, ang katigasan ng aking pananahi at hiwa. Sinimulan niya akong purihin ng walang tigil. Agad niyang ipinahayag na gusto niya akong maging huling disipulo niya. Nagulat ako. Nagtanong ang forensic expert, anong nangyari? Hindi ka pa ba handa? Handa na ako, guro. Wala pa akong alam, pero handa na akong matuto mula sa puso. Kaya, magsisimula na ang pagsasanay bukas. Paglabas ko, parang panaginip ang pakiramdam ko. Totoo ito. Wala ako sa pelikula. Kurutin mo ang sarili mo at tingnan. Kinurot ko ang sarili ko ng malakas at, masayang sinabi, totoo. Si Direktor Lu ay isang matandang kaibigan ni Master San. Mag-aral ka ng komportable. Lumapit ka sa akin kung mayroon kang anumang problema. Sa pagtingin sa kanyang maselang mukha, isang matamis na pakiramdam ang bumalot sa aking puso. Salamat, Banshin. Noong mga bata pa tayo, sumumpa tayo na paprotektahan kita habang buhay. Buhay pa rin ang pakiramdam na iyon hanggang ngayon. Namula ang mga mata ko. Banshin, sobrang nami-miss kita. Nagbago na rin ako. Ngayon na. Hindi na tayo magkakahiwalay. Sige, lumubog ang araw. Muling nabuhay ang mga gabi, ngunit ang mga magagandang gabing iyon ay hindi natatapos sa loob ng mga pader ng bilangguan. Pumunta si Lincoln upang salubungin si Giuliano dala ang pagkain at damit. Nang makita ang payat nitong mukha, hindi niya maiwasang magtaka, bakit mo ginawa ito? Sino ang nagpadala kay Luchenjo para pumalit sa akin? Siya ang naglilingkod, malamig na sabi ni Giuliano. Oo, pumunta ako sa pamilya Lin na may masamang intensyon. Pero nang makita kong may bagong lalaki na si Lin, galit na galit ako. Kung hindi lang siguro naging pihikan ang aking paghatol noong panahong iyon, nasaan kaya si Luchenjo ngayon? Hindi ako ang pumalit sa iyo. Ikaw ang unang umalis. Kuya Yeso, nagbago ka na. Hindi mo sana ginawa ito noon. Sino ka para husgahan ako? At sabihin mo pa sa akin ang isa pang bagay. Sinasabi mong kinasusuklaman mo siya. Pero bakit mo itinatago ang litrato niya sa kwarto mo? Namutla ang mukha ni Lincoln. Paano mo nalaman? Tanong ni Lincoln. Paano mo nalaman? Alam kong matino ka noong araw ng kasal ng ate mo, at kahit nahipag mo ako, nakatulong ka sa paglikha ng alitan sa pagitan nila ng ate mo. Basang-basa ng malamig na pawis si Lincoln pagkalabas niya ng kulungan. Umalangaw pa rin sa kanyang mga tainga ang nalilitong boses ni Joyno. Si Kananin ang aming bilog na sitaw. Makipagtulungan ka sa akin. Gusto mo ba? Sa iyo na si Loch Anju pagkatapos nito. Sa unang araw ko sa trabaho, walang dumating na kaso. Binigyan ako ni Master San ng ilang libro. Kulay abo at mahirap na ang kaalaman sa medisina. At mas komplikado pa ang kaalaman sa forensics. Akala niya hindi ako tatagal ng higit sa 1 oras. Pero nakakagulat, nag-aral ako ng walang pahinga buong umaga. Pinuno ko ng mga tala ang isang buong notebook. Kinahapunan, dinalhan ako ni Subhansing ng pagkain, at saka ko lang isinara ang libro ko. Inilapag niya ang pagkain sa mesa isa-isa. Ito ang mga matamis na pagkain at tadyang mo noong bata ka pa. Tikman mong mabuti. Sabik kong kinuha ang mga chopstick. Napakasarap talaga ng lasa. Sa bahay ni Lin, lagi kong tinitingnan muna ang mga pagpipilian ni Linyano at Linan. Walang makakapansin sa pagkakaiba. Wala akong pakialam kung ano ang gusto kong kainin. Sabi ni Sub Asin, kung gusto mo, dadalan kita ng pagkain araw-araw. Nang kakain na sana ako, may isang batang pulis na tumakbo papasok.
Kasamang Liu, may naghihintay sa labas na may dalang tanghalian para sa iyo. Nagtinginan kaming dalawa na may pagkalito. Pagkatapos ay lumabas kami. Nakatayo si Lin Changzhou sa labas. Balita ko nagsimula ka na sa trabaho. Dinalhan kita ng tanghalian. Kumunat ang noo ko sa unang pagkakataon. Nakakatawa talaga si Linanin. Hindi na kailangan, nakapagtanghalian na ako. Tiningnan niya si Subhansing nang may galit. Kasamang Su, ikaw na ang bahala kay Changju. Salamat. Pero sana, sa susunod, huwag kang makialam sa mga usapin ng pamilya natin. Sabi ko, Lin Kanin, may hindi lang tayo pagkakaunawaan. Agad niyang pinutol ang sasabihin. Nalaman ko na ang buong katotohanan, Changju. 5 taon tayong magkasama. Peke lang ba iyon? Mabait ka, maalalahanin. Alam kong may nararamdaman ka para sa akin. Tiningnan ko siya ng malamig. Tiningnan ko siya. Oo, inaamin ko. May pag-asa ako sa iyo noon. Lumiwanag ang mukha niya. Alam ko ba, Shanju? Sabi niya, pinutol ko na ang lahat ng ugnayan ko kay Jono. Hindi na siya babalik sa buhay mo. Bumalik ka na lang sa akin. Bibigyan kita ng engranding kasal. Tinawagan ko si Kamli, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kita minahal. Tumigil siya saglit dahil sa kalungkutan. Nagpatuloy ako, sa tuwing pipiliin mo si Joy lahat ng pag-asa ko ay nawala agad noon. Napuno ng sakit ang mga mata niya. Shaju, huwag kang magsalita ng ganyan. Gusto kita. Inamin na rin ni Kenan ang pagkakamali niya. Miss na miss ka naming lahat, mahina kong sabi. Hindi niyo ako nami-miss. Miss niyo ang paglilingkod ko, ang pagpapasakop ko, at ang bulag kong katapatan. Ayaw niyo sa akin, gusto niyo ng masuner ang lingkod. Isang asong bantay. Parang malamig na hangin na tumama sa puso ni Lin Chenian ang mga salitang ito. Hindi naman ganoon, mahina niyang sabi. Nagpapasalamat ako kay Tailin para sa tulong niya, pero, ngayon, tapos na ang pabor na iyon. May sarili akong buhay at pangarap. Sabi niya, hindi ko pinipigilan ang mga pangarap mo. Pagkatapos mong magkasundo, pwede ka nang mabuhay ng sa iyo. Magkakasama ang pamilya at pangarap. Umatras ako bago pa ako makalapit sa kanya. Bahagi ko na ang pamilya mo, Lin. Bata pa ako. 5 taon na akong nagdusa. Dito na lang tayo magtapos. Huwag mo sana akong pilitin na kamuhian ka. Tumalikod siya ng may pusong sawi. Galit na sabi ni Suban, hindi mo ako pinahalagahan noong nandito pa ako. Ngayon na wala ka na, umiiyak ka na. Walang silbi. Marahang napangiti ako sa galit niyang parang bata. Hinawakan niya ang kamay ko. Hinding-hindi ko gagawin yan sa'yo. Sabi ko, alam ko, dahil sa pagsusumikap ko, sa loob lang ng kalahating taon, tinutulungan ko na si Master San sa mga autopsy. Minsan ay sinasamahan ko pa siya sa mga pinangyarihan ng krimen. Samantala, nakalaya na si Janso mula sa kulungan. Pag-uwi ko ng pauwi, inilabas ko ang mga lumang sulat mula sa mailbox. Sa itaas ay isang itim at puting libing. Ang anak niya, si Shaman. Idineklarang patay na siya matapos ang mahabang panahon ng walang komunikasyon. Sa larawan, ang bata ay nakahiga sa isang manyabeng dalesdis, nakapikit, hawak ang larwang kotse na bigay sa kanya ni Joyen. Napaiyak si Janso. Bakit ako miserable? Bakit hindi ako mahal ni Lin Bakit nakukuha ni Loch Injo ang pagmamahal ng lahat? Kasalanan nilang lahat. Pinatay nila ang anak ko. Napaatras siya at kumuha ng isang bote ng sulfuric acid mula sa aparador. Dadalhin ko ang lahat sa kanilang kamatayan kasama ang anak ko. Samantala, umuwi si Lin Chen galing sa paaralan. Pagkabukas ng pinto, may naamoy siyang masangsang na amoy ng alak. Si Lino ay sira ang pag-iisip simula nang bumalik mula sa Jinbei City. Magulo ang bahay. Hindi niya ito matiis at dumiretso sa kwarto. Ate, hanggang kailan ka mabubuhay ng ganito? Itinaas ni Lino ang kanyang mga matang puno ng alak. Hindi niya ako minahal. Paano siya naging ganito kalupit? Umalis siya. Sandali na natigilan si Lin Chen. Pagkatapos, nang mapagtanto niyang nagdadadaldal si Lino tungkol sa akin, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kung hindi kailanman minahal ni Chango ang kapatid ko, ibig sabihin ba noon ay may pagkakataon pa ako? Maingat na pinatulog ni Lin Kanin si Lino, at habang palabas siya para mananghalian, tumatakbong dumating ang gwardya ng gate. Nasaan si Sub-Lieutenant Kanin? May magandang balita akong ibibigay sa kanya. Anong magandang balita?
Dumating na ang dalawang support forensics na ipinadala mula sa Jinvi City. Isa na rito si Comrade Lach Inju. Nang marinig ito, nanlumo si Linkanin. Walang paabi, tumakbo siya palayo. Dahil naintindihan namin ni Old San ang kaso, agad kaming nagtrabaho. Pagkalipas ng 5 oras, isinumite ko ang ulat sa Police Judicial Team at ibinalik si Old San sa dorm. Ngunit paglabas namin ng gate ng istasyon, Brother Chaju, tumangala ako at nakita ko si Linkanin na nakatayo roon na may hawak na malaking bouquet ng mga rosas. Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan kong bumalik ka na. Pumunta ako rito para sunduin ka. Nakangiting lumapit siya at inalok ako ng rosas. Humakbang ako paatras at sinabing, salamat. Pinahahalagahan ko ang ginawa mo, pero sana'y itago mo na lang ito. Bigyan mo na lang ako ng daan. Kailangan kong ihatid ang propesor sa dorm. Bahagyang nasaktan ang ekspresyon ng kanyang mukha. Brother Chinju, hinintay kita buong hapon. Dahil doon, tumingin siya sa matanda. Naintindihan ng matanda, Sholo, hindi mo ako kailangang iwan. Kung may trabaho ka, umalis ka na. Kailangan ko ring linawin ang mga bagay-bagay, kaya mabilis akong humingi ng tawad. Pasensya na, Propesor, mag-ingat ka sa daan. Bumalik ka agad. Kung hindi, kapag nagtanong si Wanin, hindi kita ililigtas. Natawa ako, pinapanood silang pumunta sa kwarto. Pagkatapos ay humarap ako kay Lincoln. Tara na, Lincoln. Nang makita ang pagbabago sa tono ko, nakaramdam siya ng kakaibang sakit. Bakit hindi mo ako nginitian ng ganyan? Gulat kong sabi, sino ang nangitian ko? Bahala na yan. Kung may problema ka, pumunta ka kay Janso. Ngayon, ang pangalan ni Juanso ay parang tinak na tumusok sa puso ng magkapatid. Masakit palang marinig iyon. Sige, huwag kang magalit. Nakarating kami sa restaurant. Pagkarating ng pagkain, hindi niya napigilan ang sarili. Labis siyang nagdurusa, nagsisisi, humihingi ng tawad, at nagbabayad. Natawa ako, at gusto mo akong bumalik sa pamilya Lin, pakasalan ang kapatid mo, at maging lingkod mo ulit. Patuloy na nakatingin si Linka sa mga kamay ko. Pagkatapos, nag-aalangan, hinawakan niya ang akin. Shaiju, alam kong ayaw mo sa kapatid ko. Pakasalan mo ako. Mag-aaral ako sa magandang unibersidad. Bibigyan kita ng magandang buhay. Mabilis kong binawi ang kamay ko. Lincoln, nababaliw ka na ba? Hindi ako baliw. Lach Injo, matagal mo na akong inalagaan. Nasa puso ko ka na. Nanlamig ang buong katawan ko. Isa lang ang sinasabi ko sa iyo. Kontrolin mo ang mga iniisip mo. Huwag kang gumawa ng gulo. At kapag lumagpas ka sa hangganan, sasabihin ko sa kapatid mo ang lahat. Tumayo ako at nagsimulang umalis nang hawakan niya ako mula sa likuran. Shinjo, mahal na mahal kita. Pero bago pa ako makakilos, may pilit akong hinayla palayo sa kanya. Lino, nanlamig ang mukha niya sa isang kisap mata. Lini wala akong ginagawa. Bago pa siya matapos magsalita, bumagsak siya sa sahig. Isinuko mo na ba ang iyong kahinhinan? Nakalimutan mo. Si Chaju ay bayaw mo. Pero hindi legal ang kasal ninyo. At kung ayaw sa iyo ni Chaju, bakit hindi ko siya kayang mahalin? Halos sumabog na sa galit si Lino nang sumigaw ako. Nakatingin sa akin si Lincoln nang may malungkot na mga mata. Matigas ang ulo ni Lino. Chaju, alam kong gusto mo ako. Naiirita na ako. Malamig kong sinabi, Lino, Linan, ano ang tingin ninyo sa inyong mga sarili? Kung hindi lang dahil sa pagbabayad ng mga utang ko noon, hindi ko kayo titingnan. Sinira ninyo ang 5 taon ng buhay ko. Ngayon, bakit nyo rin sisirain ang natitirang bahagi ng buhay ko? Pag-ibig ang pinag-uusapan ninyo. Pag-ibig ba ito o hinanakit ng pagiging mababa? Alam na alam ninyong dalawa. Parehong maluha ang magkapatid, namumula ang mga mata. Shaju, pakiusap, nagkamali kami. Tunay naming pinutol ang usapan para sa inyo. Hindi ako kailangan. Hindi ko kayo gusto. Huminga ako ng malalim at sinabing, at oo, may kasintahan ako. Pareho silang nagulat. Oo, si Swin yan. Magkakilala na kami simula pagkabata. Nagpakasal pa nga ang mga pamilya namin noong bata pa kami. Kung hindi nangyari ang aksidente, malamang ay may mga anak na kami ngayon. Sinabi ko ito at naglakad palayo. Pero si Juanso, na nakatago sa isang sulok, ay pinagmamasdan ng lahat. Bawat salita, bawat ekspresyon. Sa wakas ay dama po ang tingin niya sa akin.
Kung mawawala man si Lucenzo sa buhay, pero sa tulong ni Old San at ng aking mga magulang, mabilis na mahuhuli ang kriminal. Nagpabok ang hepe ng pribadong bulwagan noong Biyernes. Habang nagiinuman, lumabas ako para kumuha ng sariwang hangin. Kung susundan ako ulit ng mga Lino at Lincoln na iyon, tatawag ako ng pulis. Hindi ka namin ginugulo. Nandito lang kami para bantayan at protektahan ka mula sa malayo. Ang kanilang presensya ang pinakamalaking banta sa akin. Lahat ng sugat na natamo ko sa buhay na ito ay dahil sa inyo. Pareho ninyong naalala ang ginawa ninyo sa akin ng sabay. Tatalikod na sana ako nang bigla akong makarinig ng malalakas at nakakabaliw na mga yabag na tumatakbo palapit sa akin. Si Giuliano, na ang mukha ay ganap na nabaliw na parang baliw, ay sumugod palapit sa akin, habang may hawak na isang bagay. Kasabay nito, sabay din akong sinugod ni Lina Niano at Lin Cananin. Shaju, mag-ingat kayong lahat, mamatay kayo. Sigaw ng isang tao. Isang kakaibang likido sa isang bote ang malapit ng ibato sa akin. Ngunit sa sumunod na segundo, isang malakas na putok ang umalangaw sa kalangitan. Isang butas na may dugo ang lumitaw sa pulso ni Giuliano. Napasigaw siya sa sakit. Ang ilan sa likido mula sa bote ay bumagsak sa kanya. Ang matinding paghapdi ay nagtulak sa kanya na mamilipit sa lupa. Guard, Giano, iligtas mo ako. Sigaw niya. Tumakbo sina Old San at ang iba pang nasa istasyon ng pulis. Sulfuric acid yan. Dalhin mo siya agad sa ospital, kung hindi ay mamamatay siya. Nanigas ako sa takot. Pagkatapos ay tumakbo si Sun, niyakap ako, at niyakap ako ng mahigpit. Sobansing, papatayin niya na sana ako. Shinjo, walang makakasakit sa iyo habang nandito ako. Pagdating ni Subhansing, nagkatinginan sina Lino at Lin. Kitang-kita ang pait at pagkadismaya sa kanilang mga mata. Hinawakan ni Lino ang kamay ni Linanin at sinabing, "Tara na." Ngunit tinitignan pa rin ni Lincoln ang kanyang bansin ng may hinanakit. Nailigtas si Jaso sa pamamagitan ng emergency treatment, ngunit ang kanyang mukha ay ganap na nasira ng sulfuric acid. Hindi niya matiis ang kanyang hitsura at sumisigaw na parang baliw sa silid ng ospital araw-araw. Hindi ko kasalanan. Bakit ako tinatrato ng langit ng hindi patas? Napakabata pa ng anak ko, at pinatay siya nila. Ililibing ko ang mundo kasama ang anak ko. Nakatayo kami sa labas ng silid ng ospital, nakikinig sa kanyang kalokohan. Wala kaming maintindihan. Kailan siya nagkaroon ng anak? Nanirahan siya sa Amerika ng 5 taon. Nagpakasal ba siya doon at nagkaroon ng anak? Binuksan ng aking ama ang telegrama ni Subhansing ng gabing iyon. Detalyado nito ang lahat ng mga ginawa ni Jaso at ang kanyang buong buhay sa US. Pagkatapos manirahan sa Amerika ng kalahating taon, umibig siya sa isang Amerikanong babaeng sundalo. Nag-asawa siya at nagkaroon ng anak. Ngunit habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, nagsimulang kamuhian siya ng kanyang Amerikanong asawa. Sigaw, pananakit, at lahat ng bagay. Nang wala na siyang makitang pag-asa na makatakas, nakipag-ugnayan sa kanya ang isang ahensya ng panaktik ng US. Hinilingan siyang bumalik sa kanyang bansa at magnakaw ng impormasyong militar. Pinagbantaan siya ng kanyang asawa gamit ang kanilang bagong silang na sanggol bilang sandata para sa kanyang sariling proteksyon. Kung tatanggi si Wanso, pinagbantaan niya itong itapon sa balkonahe o papatayin. Napilitan si Wanso na sumunod. Pagbalik sa kanyang bansa, itinoon niya ang kanyang pansin kay Liniano at pinanakaw nito ang ilang impormasyon at ibigay ito sa ahensya. Ibinagsak ni Lucan ang kanyang kamao sa mesa. Arestuhin agad ang lahat at dalhin sila sa korte. Katatapos lang ni Lino ng pagsasanay sa umaga sa training ground ng Southwest Military Command nang biglang pinalibutan siya ng isang grupo ng mga sundalo. Anong ginagawa mo, kasamang tinyente? Pinaghihinalaan si Lino na sangkot sa kaso ng paniniktik ng National Security Agency. Magsasagawa ang National Security Agency ng isang detalyadong investigasyon. Makipagtulungan ka sana. Kasamang Su, hindi ko kailanman pinagtaksilan ang aking bansa. Kasinungalingan lang ang lahat ng ito. Nanggaling ang boses ng commander mula sa likuran. Kasinungalingan man ito o hindi, ibubunyag ito ng investigasyon ng ahensya. Nagmamadaling sabi ni Lin ano, Commander, alam mo ang aking pagkatao. Hindi ko gagawin ang ganito.
Malamig na sabi ng commander, sinabi ko na sa inyo noon na alagaan ninyo ang inyong mga personal na relasyon, pero hindi kayo nakinig. Bunga ito ng inyong mga ginawa. Kung mayroon pa kayong natitirang konsensya sa militar, makipagtulungan kayo sa investigasyon. Lin ano? Nakatayo siya roon, gulat na gulat. Hinablot siya ng 2 sundalo at isinakay sa isang sasakyan ng National Security Agency. Nang malaman ko ito, nanatiling tahimik ako ng matagal. Alam ba ni Tylin? Si Direktor Lin ay wala para sa isang misyon. Babalik siya sa loob ng 1 buwan. Nang malaman ni Lin Yonyo na si Gia ay isang especially iya, nawalan ng malay ang buong mundo niya. Hindi siya kumain o uminom ng kahit ano sa loob ng 2 araw. Pagdating ko na may dalang pagkain, may malalim at putol-putol na liwanag sa kanyang mga mata. Shinjo, paano ka napunta? Inihanda ko ang pagkain. Lahat ng paborito niyang putahe. Napuno ng luha ang mga mata ni Lin Yonyo. Sinabi ko sa kanya, hindi ka manloloko. Hindi ka naglabas ng anumang sinasadyang impormasyon. Huhusgahan ka ng bansa ng patas. Ngunit kapag ang isang tao ay nasangkot sa isang dayuhang especially iya, masisira ang buhay. Sabi niya sa basag na boses, tapos na ang buhay ko. Malumanay kong sinabi sa kanya, Lin Yonyo, kung hindi ka maaaring manatili sa hukbo, hindi matatapos ang mundo, at magkakaroon ng paraan palabas. Tanging kamatayan lamang ang tanging bagay kung saan walang paraan palabas. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata, at napalunok siya ng malakas. Salamat. Ang kaso ng especially iya ay hindi lamang sangkot si Lena, kundi pati na rin si Lin Chin. Muntik na siyang makapasok sa Beijing University, ngunit bumagsak siya sa political review. Nang malaman niya ito, halos mawalan siya ng malay at tumalon sa ilog. Paglubog pa lang ng kanyang katawan sa tubig, narinig niya ang isang mainit at pamilyar na boses. Nagdala ako ng umuusok na mainit na pagkain at, habang nakangiti, sinabing, tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi sinabi ni ate na ang mga babae ay malaya. Panasan mo ang iyong mukha at kumain ka na. Inilahad ko ang aking kamay. Sabik na sabik niyang hawakan ang aking kamay, ngunit hindi niya magawa. Nang magkamalay siya, madilim, malamig ang bahay, walang pagkain, at wala ako roon. Tumakbo si Lin Chin papasok sa kanyang silid, kumuha ng isang litrato, at tinitigan ito ng may pagmamasid. Kung uuwi si Chenjo, ang ating pamilya ay palaging magkakasama. Bumalik si Subansin mula sa trabaho sa bahay ng pamilyang Lu. Nagluluto ako sa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit mula sa likuran at niyakap ako ng walang imak. Ano ang napakasarap na niluluto mo? Inikat ko ang aking ulo at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Nandito ka ba? Kayo ni tatay ay abala nitong mga nakaraang araw. Nagluto ako ng sopas ng manok para sa inyong dalawa para manatiling malakas. At iyong mga tadyang na hiniling mo kahapon. Sana ay mapakasalan kita. Magiging masaya ako. Natigilan ako at nagbigay ng maliit at nahihiyang ngiti. Tumingin sa akin ang malapilak na dila na si Sub Ansen na may mga matang puno ng pagmamahal. Loch Injo, magpakasal na talaga tayo. Pagkalipas ng 1 linggo, kumalat ang balita sa buong National Security Agency na kami ni Sub Ansen, ang aming dalawang magkasintahan, ay natugunan na ang kanilang layunin dahil sa pagmamadali ng aking ama. Agad na inaprubahan ng organisasyon ang aming kahilingan sa kasal. Kumuha ako ng isang maliit at eleganteng kahon mula sa aking bulsa at lumuhod. Sabi ni Sub Ansen sa mga pelikula, kung gusto ng isang tao na pakasalan ang babae ng kanyang mga pangarap, dapat siyang mag-propose ng maayos. Binuksan ko ang kahon. Sa loob ay isang singsing, kumikinang ng maliwanag. Sub Hansing, gusto kitang mahalin habang buhay at tumanda kasama ka. Papakasalan mo ba ako? Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Sub Hansing, at habang umiiyak, sinabi niya, oo, oo. Isinuot ko ang singsing sa daliri niya. Bakit ka umiiyak? Tanga ka. Dapat masaya ka. Ngumiti si Sub Hansing habang umiiyak. Nakatakda ang aming kasal sa simula ng susunod na buwan. Ginamit ni Sub Hansing ang lahat ng kanyang ipon para mag-book ng hotel at bumili ng damit pangkasal. Walang katapusang daloy ng mga regalo ang dumating sa bahay ng pamilyang Lu. Isang araw bago ang kasal, dinala ako ni Sub Hansing sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ina. Ang mga magulang ko, at ang mga magulang niya, ay nakalibing din doon. Pareho kaming pumunta roon para lamang ihatid ang magandang balita sa mga matatanda.
Ibinuhos ko ang alak para sa kasal sa lupa. Mabuti naman, Nay. Inisip mo ang hinaharap at binigyan mo ako ng isang napakagandang manugang. Ang anak mo ay palaging magpapasalamat sa iyo. Nay, pakakasalan ko ang babaeng gusto mo para sa akin mula sa itaas. Maging masaya ka lang kahit sandali. Pakiramdam ko talaga ay nakita ko sila. Matulog ka na. Nakauwi na tayo. Gigisingan kita. Hindi ako makatulog. Kasama kita. Parang panaginip ang lahat. Yumuko ako at hinalikan ang pisngi niya. Ngayon, sabihin mo sa akin, panaginip pa rin ba ito? Bahagya ng pumikit si Subanin. Magsasalita na sana siya nang biglang may maliit na kotse na lumihis sa kalsada at lumapit sa amin. Sa maliwanag na ilaw, nakita ko ang nakayukong mukha ni Linanin. Bago pa ako makapag-react, niyakap ako ni Sabhanan, pinoprotektahan ako. Hamatak ang kotse ng ilang metro at tumaob. Tawagan ang pulis. Dumudugo ako ng marami. Paalisin mo ang mga tao agad. Isang mabait na tao ang humila sa akin palabas. Ngunit si Sabhan Singh, na nagprotekta sa akin gamit ang buong katawan niya, ay nasa loob pa rin ng kotse. Napaatras ako at kinaladkad ang sarili ko palapit sa kanya. Suban, gumising ka, Sabhan Singh. Ngunit kahit ilang beses ko siyang tawagin, hindi siya sumasagot. Isang matinding kawalan ng pag-asa at kalungkutan ang bumalot sa akin, at hinimatay ako sa tabi niya. Si Lin Ian, na siyang sanhi ng sinasadyang aksidente, ay hindi nakaligtas hanggang sa dumating ang mga doktor. Ang kanyang bangkay ay nakahiga sa morgue sa loob ng 10 araw, hanggang sa si Lino, nakakalabas lang sa kulungan, ay dumating upang sunduin siya. Mahina ang ulan at hamog ng araw na iyon. Pumunta siya sa kwarto ni Sub Anson at tiningnan kami. Shaju, maayos ka lang. Nagtamo lang ako ng maliliit na pinsala dahil sa proteksyon ni Sub Anson. Ngunit si Sub Anson ay nagkaroon ng pagkapunit ng bato at matinding pagdurugo, na nangailangan ng 5 operasyon sa loob ng 10 araw. Lumipas ang oras. Kada ilang minuto, may darating na bagong alarma. Iniangat ko ang aking ulo. Walang puot o lungkot sa aking mga mata. Isa na lamang akong walang laman na balat sa harap ni Linan. Ayokong makita ka. Ngayong patay na ang salarin ng lahat ng ito, hindi ko na siya mapapatawad. Alam ko, Shenjo. Pumunta lang ako para humingi ng tawad para sa kanya. Tiningnan ko ang natutulog na mukha ni Sabhan Singh. Hindi ko siya mapapatawad sa buong buhay ko. Umalis si Linan sa ospital dala ang urna. Ako tunog ng pag-alis ng lalamunan ay nagbakasyon ng matagal para maalagaan ko ang kanyang Sub Anson sa ospital. Hawak ang kanyang kamay, ikinukwento ko ang mga nakakatawang alaala mula sa aming pagkabata. Napakakulit ng iyong Sub Anson noong bata pa siya. Ayaw niyang magtali ng buhok, kaya lagi siyang kumukuha ng gunting at ginugupit ito. Sa wakas, inahit ng kanyang ina ang buong ulo niya. Nang taglamig na iyon, nakita ng buong nayon ang kanyang pula at malamig na bungo. Pagtatawanan ako ng mga bata, sinasabing magpapakasal ako sa isang nakababatang hipag. Galit kong sabi, Suban Singh, kung hindi mo patatagilan ang buhok mo, hindi kita papakasalan. Kumunot ang mga pilikmata ni Suban Singh. Dahan-daang dumilat ang mga mata niya. Sabi niya, sa tuwing sinasabi mo iyan, natatakot ako. Simula noon, hindi na ako nagpagupit ng buhok ko. Natigilan ako. Mas mabilis na damaloy ang mga luha ko kaysa sa inaakala ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Subhasin, kung hindi ka gigising, hindi kita papakasalan. Alam kong kaya ako nagising para pakasalan ka. Pagkagising ko mula sa koma, mabilis na bumuti ang kanyang kalusugan. Sa loob ng 2 linggo, nakapag-aral na siya. Bumalik din ako sa trabaho sa istasyon. Gayunpaman, dinadalhan ko siya ng sopas tuwing hapon at gabi. Nakakapagbiro na ngayon si Suban Senador. Umiinom ako ng sopas ng manok araw-araw, na parang kakapanganak ko lang. Pagkatapos ay sinabi ng isa sa aking mga kasamahan, hindi mo maisip. Noong mga araw na nakaligtas ka sa panganib, hindi nakatulog ng maayos si Chajo kahit isang gabi. Natatakot siya na sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, may darating at magsasabi sa kanya na tumigil ang kanyang puso. Naalala ko ang magulong araw na iyon, at automatikong nawala ang aking tingin. Hinawakan ni Sabhan Singh ang aking kamay. Ang aking mga mata ay puno ng pagkakasala at sakit. Malaki ang naging problema ko sa iyo.
Ang totoo, kung hindi tumalon si Subhan Singh para iligtas ako noong araw na iyon, nasa kama ako sa ospital ngayon. Salamat, Subhan Singh. Pinagdikit ng araw ang aking mga daliri sa kanya. Shinjo, noong araw na inagaw ka ng baha ng pagkabata mula sa aking mga bisig, sumumpa ako na kung sakaling mabawi kita, hindi ko na muling bibitawan ang iyong kamay. Kaya, kahit na kailangan kong pumunta sa impyerno, lalaban ako at babalik sa iyo. Nang lumabas si Subhan ng ospital, ganap na nagbago ang panahon at naging tag-araw. Isang bagong espesyalidad sa forensics ang binuksan sa Beijing University, at inimbitahan nila ako bilang isang panauhing propesor na kumuha ng 3 klase sa isang linggo. Dumating si Subhan Singh sa gate ng universidad para sunduin ako. Namukod tangi siya sa karamihan ng mga estudyante. Sa wakas, tumunog ang dismissal bell. Lumabas ako, napapaligiran ng mga bata. Tumama sa akin ang mainit na sikat ng araw ng napakalakas kaya nahirapan akong mag-iwas ng tingin. Shinjo, ngumiti rin ako. Subhan Singh, nandito ka na. Ang aming mga mukha ay kasing ganda ng isa't isa. Tuwang-tuwa ang mga estudyante na makita kami. Profesor Lu, kailan ka magpapakasal kay Ministro Su? Kumurap ako, nalilito. Ang aming orihinal na kasal ay nakansela dahil sa isang aksidente. Dapat ba naming ulitin ito pagkatapos ng ilang buwan? Hindi ako sigurado. Nang may biglang nagtanong, Hoy, ano ito? Umubo ng mahina si Subhan Singh at, parang mahika, inilabas ang mga candy at imbitasyon sa kasal mula sa kanyang bulsa. Nagsimulang sumigaw ang mga estudyante, Profesor Lu, Ministro Su, pupunta kami sa kasal ninyo para batiin kayong dalawa. Gulat na gulat din ako, tulad ng mga estudyante. Ano ang nangyayari? Siguro para sa kasal namin. Pero paano mo ito na plano ng palihim? Hinaplos ko ng mahina ang kanyang pisngi. Umamin ka nga, anong nangyayari? Ngumiti siya at sinabing, sige, Profesor Lu. Pagsuko ko. Lumabas na sinimulan na ng kanyang bangkiro ang pagpaplano ng aming kasal habang nasa ospital ako. Naawa siya na tumatakbo ako sa pagitan ng ospital at istasyon ng pulis. Kaya sinadya niyang itago ito sa akin at gusto niya akong sorpresahin. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nasuot ko na ang purong puting terno sa kasal. Nagkaroon kami ng pinakamarangyang kasal at pinakamaharlikang seremonya. Nang araw na iyon, unti-unting umuusad ang aming sasakyan sa kasal sa kalsada. Nakakaantig ang puso na makita ang mga tao sa magkabilang panig. Lumilipad ang mga candy ng ikakasal at bumubuhos ang mga taos-pusong pagbati mula sa lahat ng panig. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang restoran. Bumaba ako nang nakatayo ng tuwid. Nakatutok sa amin ang mga mata ng lahat. Tumugtog ang piano. Naglakad si Subhan Singh papunta sa akin, hakbang-hakbang, suot ang isang magandang damit pangkasal. Pinagsalikop ng aking ama ang kanyang mga kamay at sinabing, Subhan Singh, ikaw ang aking pinakakarapat dapat na disipulo. Pareho kayong dumanas ng maraming paghihirap. At ngayon, pinagtagpo kayong muli ng tadhana. Lagi kayong nandyan para sa isa't isa at huwag kayong mag-alala sa inyong ama. Gusto ko sanang tumawa, pero napuno ng luha ang aking mga mata. Seryosong sabi ni Subhan Singh, huwag kayong mag-alala, Papa. Matagal ko nang inihahanda ang aking sarili para maging asawa ni Luchenjo. Uminom kami ng alak sa kasal habang nakakross ang aming mga braso, sa gitna ng mga basbas ng lahat. Mahal kita, Luchenjo. Mahal din kita, Subhan Singh. Pagkalipas ng 5 taon, nagkaroon kami ng isang anak na lalaki, na pinangalanan naming Lanwan. Nang magretiro na ako bilang dating Su, ako ang naging tambo ng Forensic Department sa Hinab Police Station. Bawat panlabas na misyon ay napunta sa akin. Ngayon, may lumitaw na bagong kaso. Tulad ng sa Southwest, ayoko nang bumalik sa lugar na iyon, pero kailangang magpatuloy ang tungkulin. Pero wala akong ideya na ang biktima sa kasong ito ay isang taong lubos kong kakilala. Nabigla si Linando nang makita siya mula sa ganitong anggulo sa unang pagkakataon. Malaki ang ipinagbago niya sa loob lamang ng 5 taon. Isang buwan bago nito, natuklasan ng pulisya ang isang tagwan ng mga kriminal. Kinailangang magpadala ng isang undercover agent para maiwasan ang pag-alerto sa mga sospek. Sa pamamagitan ng kanyang mga dating kontak, nagpanggap si Lin bilang isang wanted. Sa buong buwan, natapos niya ang misyon ng may disiplina. Ngunit sa huling sandali,
Habang inililigtas ang isang kapwa-opisyal, nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at brutal siyang pinahirapan ng mga kriminal bilang kapalit. Pinanatili niya ang kanyang katapangan tulad ng isang sundalo hanggang sa kanyang kamatayan. Nang marinig ito, tunay akong naantig. Sa kabila ng lahat ng puot at hinanakit na aking kinikimkim, si Lin ay isang tunay na sundalo. Kinailangan kong aminin ito. Umatras ako, bahagyang yumuko bilang pagpupugay, at sinimulan ang autopsy. Ang aking pagiging maasikaso at profesionalismo ang nagdala sa akin sa isang malaking palatandaan na nakatulong sa pulisya na mahuli ang mga nakatakas na kriminal. Pagkatapos ng trabaho, kahit papaano ay natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa harap ng bahay ni Lin. Ang bahay kung saan ako gumugol ng 5 taon. Ngayon ay isa na itong ganap na guho. Itinulak ko ang pinto pabukas. Lahat ay natatakpan ng alikabok at sapot ng gagamba, ngunit ang mga gamit ay buo. Pumasok ako sa master bedroom at nakakita ng isang sulat sa mesa. Ang sober ay malinaw na nakasulat na, para kay Loch Inju. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Mayroon lamang ilang linya, 3 o 4 na pagwawasto. Loch Inju, maging masaya ka palagi. Sa loob ay isang berdeng singsing na jade. Alam ko iyon. Ito ang pinakamalapit na singsing na mahahanap niya. Salamat, Lini ano. Naghintay ako hanggang sa kanyang mga huling salita. Iniwan ko ang singsing sa florera nito. At kasama nito, lahat ng aking mga dating sama ng loob ay naglaho na lang sa hangin. Nang bumalik si Jinbei at umalis sa istasyon, isang maliit at mataba na bata ang tumalon sa aking mga bisig na parang bala. Papa, namiss kita ng husto. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sumunod si Subansing at hinawakan ang aking kamay. Shaju, narinig mo na ba ang tungkol kay Lino? Ngumiti ako ng bahagya. Relax ka lang, ayos lang ako. Ngumiti siya sa ekspresyon ni Carl at iniuwi kami. Dumating na naman ang tagsibol. Hawak si Subanshin sa isang kamay at si Lonwan sa kabila. Pakiramdam ko ay bumagal ang oras at sa wakas ay payapa na ang buhay.